Tandang lumuhod ka muna. Tapos yukod ka at gapang palabas sa hita ko. Tingnan natin ang kakayahan mo. Lolo ka ngang baho mo. Sino kang magpanggap na lolo ko? Or gapang palabas ng pamilyang ho sa hita ko? Tatay. Isa, dalawa, tatlo, apat. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Ha? Tama na. Naalala niyo ba ang tuntunin ng Huo Family Fist? Tandaan, Lolo, Yunchong, sabihin mo ang una. ang Hu Boxing ay para sa lalaki, hindi babae. Oo, Yunfei, ikaw ang pangalawa. Para lang sa pamilya ang Huboxing. Ang strict masyado ni Lolo para lang hindi ako makapag-aral kahit apo siya. Mabuti. Alam kong magkasundo kayo ni Pinsang Yunyan. Pero tandaan mo, hindi siya Huo at babae siya. Huwag niyo siyang turuan ng Huo Boxing. Clear? Opo, Lolo. Ngayon, ituturo ko na ang sikreto ng Huo Fist, Chuan Fist. Chuan Fist. Ay nako, nagtuturo pa rin. Sa natutunan ko yan 3 years pa lang ako. Hanggang ngayon di pa rin nila gamay. Wala sa mga huwo ngayon ang karapat-dapat. Ang sikreto ng Chuan Fist ay pagtitipon ng lakas. Mas tumitindi ang pagkilos kapag nakatutok. Ang galing talaga ni Lolo. Kailan kaya ako gagaling katulad ni Lolo? Kahit 10% lang, okay na. Lolo, pwede ba ako sumubok? Pag nagpursigi ka, magagawa mo rin. Linchong, una ka. Sige na. Ano ba yan? Pagtuunan mo ng lakas, ipunin mo ang energy para tumagos. Yun yan, kailan ka dumating? Yun yan. Naku, wala na ako. Nadiskubre na ako. Yun yan, kailan ka dumating? Lolo, kakadating ko lang. Yun yan, nandito ka pala sa buong panahon. Bakit hindi ka namin napansin? Oo, ang kakaiba nito. Pinapanood tayo ni Shunyan, hindi man lang natin namalayan. Narinig ko lang na ang mga Grandmaster ay nagkakaisa sa kapaligiran. Yun yan, nagkakalat ka ng kalokohan. Hindi marunong ng martial arts si Yun yan? Paano siya magiging Grandmaster? Yun yan, nung tinuturuan ko sila ng Huo Family Boxing, ano ang nakita mo? Lolo, hindi ako marunong ng martial arts. Kahit nakita ko, wala rin itong silbi. Nakatingin lang ako. Nakatingin lang, hindi natuto. Lolo, kahit makita man ni Yun yun, hindi niya matututunan. Talagang hindi ka marunong ng martial arts. Lolo, talagang hindi ko kaya. Sinusubok ako ni Lolo, hindi ako makagalaw. Lolo, Lolo, anong ginagawa mo? Talagang hindi ka pala marunong ng martial arts. Sige, tara na. Sige mga kapatid, ipagpatuloy ninyo. Kaya ninyo yan. Hindi ka ba magaling sa martial arts? Yun Feng, tuloy mo lang. Kapag mas malakas ako, lalo lang magagalit si Lolo. Mas mabuting magpanggap na talo. Yuyan. Natutuhan mo pala ang Huo Boxing. Ano pa ang masasabi mo? Lolo, kaunti lang ang natutunan ko. Kalimutan na lang natin to. Kahit kaunting pag-aaral, labag sa patakaran ng angkan, dapat pagpasyahan ayon sa patakaran ng angkan. Tipunin ni Yun Xiang ang mga kamag-anak, ipapataw ko ang disiplinang pampamilya. Lolo. Sige. Biyenan. Yun Xiang. Anong kasalanan ni Yunye? Ano nangyayari? Ipadala ang aking habilin. Hinabol ang pamilya ninyo ng mga kaaway.
at nawalan ng takasang daan. Ipinagkatiwala kayo ng kapatid ninyo sa amin. Sa mahabang panahon, ang pamilyang Huo ang nag-alaga sa inyo at hindi kayo pinagkaitan ng patas na trato, di ba? Ngunit paano naman kayo? Ganito ang pagtanaw ninyo ng utang na loob? Tanungin ang mabuting anak ninyo kung anong kabutihan ang nagawa niya. Ano ang nangyayari? Anong nangyayari? Ay, wala to. Sumilip lang ako sa ensayo ng Huo Family Boxing. Ano? Ang tanga mo naman. Pero walang alam sa martial arts si Yunyan. Kaya kahit sumilip ka pa, hindi niya yan matututunan. Huwag mo nang palakihin. Ang batas ng pamilya ang pinakamataas. Paano magiging maliit na bagay yan? Babae siya at hindi natin kaano-ano, mas mabigat ang kasalanan niya. Si Shen Tao na hindi Huo natututo ng boxing natin. Ano ang dapat nating gawin? Ayon sa batas ng angkan, dapat putulin ang kanyang kamay at paa. Ano? Master, putulin ang litid ng kanyang kamay at paa. Paano na siya mabubuhay sa hinaharap? Master Ama, huwag po. At ikaw, Jen, hindi ka magaling magturo. Pagkatapos putulin ang litid niya, ikaw at ang anak mo palayasin sa pamilya Huo. Sir Ama, hindi niyo ba kami pinapatay? Kasalanan niya to. Ipatupad ang batas ng pamilya. Tito, puputulin niyo ba talaga ang litid ko? Pamangkin niyo ako. Oh, kuya. Ama, ipinagkatiwala sa amin ang kapatid ko. Sumusobra ka na. Ang batas ng pamilya ang pinakamataas. Nakalimutan mo na ba? Gawin niyo na. Tay, ano man ang mangyari, pamangkin natin si Yunyan. Bakit hindi muna natin siya ikulong at huwag palalabasin? Ano sa tingin niyo? Lolo, maawa ka! Pag-aalsa, nasa itaas ang patakaran ng pamilya. Ang sino mang magtanggol pa sa kanya ay patalsikin sa angkan ng mga Huo. Walang-walang utang na loob na anak sa aming angkan. Sige, kung hindi mo gagawin, ako na ang gagawa. Bienan, ako ang may kasalanan. Ako na lang ang parusahan. Lumabas ka, umalis ka. Lumuhod ka. Ayaw kong lumuhod. Gusto mo bang maghimagsik? Yunyan, huwag kang padalos-dalos. Anong pagmamahal sa patakaran? Wala akong pakialam. Lolo, tanda na ninyo at luma na ang inyong pag-iisip. Kung nais umunlad ang Huo Boxing, hindi sapat ang pamilya Huo lang. Hindi ikaw ang dapat magturo sa akin. Sabihin mo, luluhod o hindi. Ayaw kong lumuhod. Yun yan? Kung alam mo pala, bakit mo ginawa? Alam mong mahigpit ang patakaran. Bakit ninakaw mo pa ang boxing ng pamilya Huo? Umalis ka, umalis. Ay. Ay. Nag-aral ako ng Huo Boxing. Ayokong tumakas at umiyak kapag pinatay ang pamilya ko. Takas at iyak lang ang kaya ko. Gusto kong matuto ng martial arts para lumakas. Mapoprotektahan ko sila sa mga kaaway. Bakit hindi mo maintindihan? Ako'y nag-aral ng Huo Family Boxing kayang protektahan ng angkan Huo. May sariling tagapagtanggol ang angkan Huo. Hindi kailangan ng dayuhang tulad mo. Tama. Isa lang akong dayuhan. Kahit ang apelyido ng aking ina ay Huo, babae rin siya kaya walang karapatang matuto ng Huo Family Fist. Ngunit Lolo, naisip mo ba kung hindi sa iyong katigasan ng ulo at makalumang paniniwala, hindi siya mapapatay ng mga kaaway? Hoy kapatid, Tigilan mo ang salita mo. Ninakaw mo ang aming boxing. Nilabag mo ang mga alituntunin. Pupugutan kita ng mga litid ngayon din. Patay na ang iyong anak, wala kang pakialam. Apo mo ako sa dugot laman, ngunit dahil lang sa pag-aaral ng boxing, ipagkakait mo ang karapatan ko? Mas mahalaga ba ito kaysa sarili mong apo? Nasa itaas ng lahat ang batas ng angkan. Kahit sino pa man siya, dapat sumunod sa mga alituntunin. Yun Chong, yun Shang, dalhin niyo siya. Hoy, hawa.
Ang pag-aaral ng Huo Boxing ay para sabihing hindi ako takot. Kahit ang hari ng langit ang dumating, hindi mo mapuputol ang aking mga litid. Hindi ako susuko, Chen Yunyan man ako. Naghihimagsik ka, mga rebelde kayong dalawa. Hulihin niyo siya. Tumigil kayo. Bienan, pakihinahon lang po. Lumabas ka na. Ama, ipataw mo na ang parusa. Paumanhin po, Gino. Kahit ang hari ng langit ang pumarito, hindi nyo magagawa ito. Anong lakas ng loob mo? Shentao, gawin mo na agad. Yun yan, sumuko ka na. Ayokong saktan ka. Hindi kailanman. Mabuting tiyuhin. Subukan natin ang iyong natutunan sa Hu Fist. Si Huo Wuji, anak sa labas ng Angkan Huo, ay narito upang magbigay pugay. Huo Wuji. Matagal nang pinatalsik sa Angkan Huo ikaw at ang anak mo. Paano ka nangas na bumalik ngayon? Tiyo, nakalimutan mo ang aking sinabi. Sa huli, babalik din ako rito at ang araw na ako'y bumalik ang magiging pagpapalit ng pamumuno sa Angkan Huo. Magdudulot ito ng madugong pagwawakas. Matandang lalaki. Ginamit mo ang daya para sakta ng aking lolo at pinalayas mo sila sa sekta. Ngayon, naparito ako upang lipulin ang buong Angkan Huo, kayong mga walang hiya. Paano mo kinakausap ng ganyan ang mga nakatatanda? Nakakasuklam kayo. Sa mundo ng martial arts, ang malakas ang nananaig. Ang Angkan Huo ninyo ay hindi kahit kasing halaga ng utot sa paningin ko. Anong katapangan mo? Kung ayaw mo, labanan na lang tayo. Kapag natalo ako, luluhod ako't aamin na talo. Kung ikaw ang matalo, gagapang ka sa ilalim ng aking pagkatao. Ano sa palagay mo? Naghahanap ka ng kamatayan. Luluhod ako? Yaya! Aray! Natutunan pala ni Hua Xiaolong ang salitang Chuan. Wala sa mga pinsan ko ang makakatalo sa iyo. Alam kong walang silbi ang Angkan Huo ninyo, pero hindi ko inakalang ganito kalala ang kahinaan ninyo. Tatay, huwag ninyo pabayaang gamitin nila ang apelyidong Huo. Hindi ba ito kahihiyan para sa Angkan Huo? Ha ha ha! Xiaolong, papaalisin natin mamaya ang mga walang kwentang ito sa Angkan. Palitan natin ang kanilang apelyido. Sige. Po Yun Chao, talo ka. Gumpang ka sa ilalim ko at umuwi ka na. Huwag kang magmalabis. Huo Wuji, ano ba talaga ang layunin mo ngayon? Sige. Nangako ka sa aking ama na palalayasin kami sa Angkan. Ngayon, nais kong humiling ng panibagong paligsahan. Kung kami ang matalo, kami ng aking ama ay susunod sa inyong kagustuhan. Ano kung kayo ang matalo? Lalayas kayong lahat mula sa Angkan Huo, hinding-hindi nyo na magagamit ang apelidong Huo at ipagbabawal ang pagsasanay ng estilo ng Angkan Huo. Tatanggalin ang inyong mga tabla at hindi na makakapasok sa Ancestral Hall ng Angkan. Pagkamatay mo, aalisin ang altar mong pangsamba at hindi na papasok sa templong ninuno ng pamilyang Huo. Yamang desidido ka talaga. Sasamahan kita. Xiaolong. Labas ka. Papalampasin muna kita. Ikaw naman sa susunod. Ganito lang ang kaya ni Itay. Nakakasawa na. Hoy Xiaolong, ano ba ang gusto mo? Kapag natalo kayo mamaya, sa pag-alis ninyo sa pamilyang Huo, kailangan ninyong gumapang sa ilalim ng aking kita palabas. Magandang panukala, narinig nyo? Bakit ko sasang-ayunan matanda kapag hindi mamamatay kayo? Magsimula na tayo. Sinong talunan ang mauuna? Bilisan mo, nagmamadali kami. Lolo, ako na ang bahala. Chen Yunyan, usapin ito ng pamilyang Huo. Hindi mo panahon para makisali bilang dayo. Lolo, Anong nakita mo? Baguhan ka lang na mamamatay kung lalaban. Kailangan pa ng dayo para tumulong sa inyo? Lalabanan kita.
Walang kwenta talaga ang pamilya ninyong Huo. Sabay na kayong dalawa. Oh. Ang lakas ni Huo Xiaolong. Kahit gumagamit siya ng Huo Family Boxing, magulo ang kanyang energy, halatang nanghiram ng iba. Demonikong kung fu ang tawag dito. Kayo naman, mga laspag na matanda, sabay-sabay na kayo. Halimaw. Aray! Chuan Fist. Crossed Sky Fist. Nakuha mo pa ang Crossed Sky Fist? Ito ang tunay na Crossed Sky Fist. Palit kamay ng walang patid. Suntok. Naintindihan ko na ang diwa ng Crossed Sky Fist. Crossed Sky Fist. Oo. Magaling. Ha ha ha. Hindi ko inasahan yon. Ang hinana ng angkan ng Huo hindi pa makatalo sa anak ko. Nakakahiya talaga. Magpalit na kayo ng apelyido at lumaya sa Huo family. Matanda, gusto mo bang lumaban? O gumapang sa hita ko't umalis sa angkan? Hahaha. Kung gagapang ka, maliligtas ang buhay mo. Tandang lumuhod ka muna. Tapos yukod ka at gapang palabas sa hita ko. Ang kapal ng mukha mo, lalabanan kita. Hoy, Lolo yun. Lolo, anong ginagawa ninyo? Di mo ba nakita? Tinalo na niya ang dalawang tiyuhin mo. Gusto mo bang sumunod sa kanila? Hoy, Lolo, pamilyang Huo lang ang may pakialam dito. Kahit mamatay kaming lahat, wala kayong kinalaman dito. Umalis kayo rito. panghabang buhay pala akong tagalabas sa paningin ninyo. Batang hamak ka lang. Di mo sila kayang talunin. Mukhang wakas na ng pamilyang Huo ngayong araw. Huwag kayong makisali, ikaw at ang ama mo. Tingnan natin ang kakayahan mo. Lolo kang ang baho mo. Sino kang magpanggap na lolo ko? O gapang palabas ng pamilyang Huo sa hita ko? Nako, kakaiba ang kung fu ni Huo Xiaolong. Matanda na si Lolo. Di na niya kaya ito. Aray? Ang suntok na ito para sa namayapa kong lolo? Tay. Ang suntok na ito ay para sa aking ama. Ang suntok na ito ay dahil pinapahirap mo ako. Lumabas kayong lahat. Iwanan ninyo akong mag-isa. Galing ako sa Mars. Wala kayong kinalaman sa pangyayari ngayon. Ikaw, ayaw ni Lolo na masangkot kami ng tatay ko. Nabubuhay pa ako. Mas mahalaga ang salarin kaysa sa akin. Wala na akong pakialam kapag patay na ako. Tama kayo niyan. Ikinalulungkot ko para sa iyo. Nanay, mabuhay kayo ng maayos. Tandaan ninyo, huwag ninyo itong gagawin. Hindi kayo kalaban nila. Kapag ginawa ninyo, papatayin kayo. Bienan. Nagkamali ako sa iyo. Natalo ka. Mula ngayon, mapapasa amin ng anak ko ang pamilya Huo. Lumuhod kayong lahat sa harap ko. Gapang kayo sa ilalim ko isa-isa. Hindi kailanman. Mamatay ka rin. Kapatid, Itay, lumuhod ka. Pinapaluhod ko kayong lahat. Hindi ninyo ba ako naririnig? Sige. Ikaw,
Mga tauhan pa ba kayo ng pamilya Huo? Matandang ito. Lumuhod ka rin. Matandang lalaki. Lumuhod ka rin. Lolo, di ka pwedeng lumuhod. Kapag di ka lumuhod, mamamatay ka. Tatay. Tatay. Tama na. Layas kayong mga dayuhan. Ganyan lang kaya mong lakas, hamak ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Tigilan mo yan. Itay, Ano pang saysay nito? Subukan mo ulit, Gahaman. Gusto ni Lolo ng candied horse. Bigyan mo ako ng candied horse. Ito kaya. Salamat, Lolo. Sige. Halika na. Lolo, mabaho ba ang pa ako? Mabango naman. Hahaha. Mabuting matanda. Yamang hinahanap mo ang kamatayan, pagbibigyan na kita. Napatid ni Yunyan si Huo Xiaolong. Paano nangyari yon? kaunting pagsasanay lang ang alam niya. Paano siya naging ganito kalakas? Sandali, naging ganap na Grandmaster si Yunyan. Yun yan, ikaw. Walang hiya ka. Si Yunyan pala. Saan niya nakuha ang ganyang kapangyarihan? Walang kakaiba. Anong lakas ng loob mong atakihin ako? Pataksil na pagsalakay ang tawag mo dito? Biglaan mong inatake ng di ako handa. Hindi ba ito pataksil na pagsalakay? Ang talunan laging maraming dahilan. Subukan mong ulitin. Talunan ako sa'yo? Naghahanap ka ng kamatayan? Chuan Fist. Suntok Chuan. Crossed Sky Fist, suntok sa kalangitan. Magaling. Mahusay. Ayos, maganda. Walang natatangi sa mga suntok. Nasa pagsasanay ng tao ang lahat. Di ko inakalang ang Chuan Fist ang tatapat sa Crossed Sky Fist. Ganun pala. Anong karapatan mong sakta ng anak ko? Gago ka. Gusto mong mamatay? Patayin na. Nagulat ako sa iyo, putang ina mo. Mas mamamangha ka sa susunod. Ang daldal mo, gusto mo nang mamatay? Tigil mo na yan, Huo Wuji. Bilang nakatatanda, paano mo nagawang manakit ng babae? Kung hindi niya gagawin, pwede kong patayin siya. Kung siya mismo ang sumausaw, siya ang papatayin ko. Huo Wuji, panahon na para sa usapin ng pamilya Huo. Hayaan mong umalis sina Yunyan at ang tatay niya. Nakikiusap ako sa'yo, Lolo. Lolo, huwag kang humingi ng awa. Lalabanan ko siya. Huwag kang magpakatanga. Kalakasan ni Huo Wuji yan. Hindi mo siya kakayanin. Patayin si Yunyan. Huwag kang magpauso. Bata ka pa. Marami ka pang pagkakataon sa hinaharap. Hanggat may buhay, may pag-asang makaganti. Huo Wuji, ito'y tunggalian ng pamilya natin. Huwag nang idamay ang mga hindi kasali. Tatay, wag nating pakawalan ng bruhang to. Huwag kang mag-alala. Ginamit niya ang Huo Family Boxing. Kung hindi mo bubunutin ang ugat, babalik at lalago ulit ito. Papatayin ko siya. Kung ganon, ipakita mo sa akin ang kaya mo. Sige, ako na ang magtuturo sa'yo. Cross Sky Slash. Alam din pala ni Yunyan ang Cross Sky Fist. Gago. Huwag mong isiping sapat na yung kaalaman mo para magmayabang sa harap ko. Wala ka pang alam sa mundo. Sa palagay mo ba'y nanalo ka na? Yunyan, huwag mong maliitin ang kalaban. Lolo, huwag kayong mag-alala. Kahit leon, kailangan ng buong lakas para sa kuneho. Alam ko ang katotohanan ito. Sige. Crossed Sky Fist.
Hindi ko alam. Yun yan. Nako, masyadong malakas ang Wuji cross punch ko. Hindi kakayanin ni Yunyan. Batugan, lumuhod ka at magmanong ngayon din. Mapapabilis ang kamatayan mo. Mas mahina ang aking lakas kaysa sa kanya. Ganito na lang tayo lumaban. Hindi ko siya kayang talunin. Pero paano kung isabay ang Chuan Fist sa Cross Fist? Mamamatay ka sa teknik kong ito. Oo. Aaminin kong talo ako. Aminin nating talo tayo. Huwag ninyong patayin ang anak ko. Magmamano na ako sa inyo, pwede ba? Tai, anong ginagawa mo? Nang iwan tayo ni Inay. Ipinangako kong iingatan ka. Hindi ako luluhod at ikaw rin huwag luluhod. Hindi pa ako talo. Tay, tanggapin mo na ang katotohanan. Wala kang laban sa kanya. Bakit ka ba napakatigas ng ulo, anak? Gusto mo bang mamatay ang anak ko? Batugan, ang yabang mo. Ang lahat ng galit ni Huo Wuji ay sa pagitan lamang ng aming pamilya. Walang kinalaman ang pamilya Chen. Nakikiusap ako, huwag silang patayin. Hindi ko naman balak pumatay. Siya mismo ang humihingi ng kamatayan. Ngayon, lumuhod ka. Ikaw lang ang papatayin ko, pero patatawarin ko ang tatay mo. Huo Wuji, huwag kang magmalabis. Ikaw ang nagmalabes. Ako ang nang-api sa'yo. Anong gagawin mo? Tama na. Kuya Xingwuj, hindi na importante ang buhay ko. Nakikiusap ako. Patawarin mo ang anak ko. Siya na lang ang natitira sa angkan namin. Bilisan mo, lumuhod ka at humingi ng tawad. Papaupuin mo akong humingi ng tawad. Mamatay na lang ako. Ang lakas ng loob mong bastusin ako. Ngayon di ka na mabubuhay ni mamamatay. Mabubuhay ka ng hirap. Talunan ka na? Nagkakalakas ka pang magsalita? Mayabang ka pa rin. Tay, papatayin ko siya. Huli ka na sa huling pagkakataon mong mamatay. Palasong suntok sa kalangitan. Yin at Yang. Nakapaloob ang lahat ng bagay. Isa. Palasong suntok sa kalangitan. Paano nangyari ito? Si Yunyan ay dalubhasa. Hindi ko talaga inasahan yun. Nakakagawa pa si Yunyan ng bagong teknik. Ito ay kayang gawin lang ng isang henyo. Nabanggit ko na. Si Yunyan ay henyo. Henyong-henyo siya talaga. Lihim lang niyang natutunan ang estilo ng pamilya Huo. Walang nagturo sa kanya. Kung turuan natin siya ng formal, napakalakas niya sa martial arts. Eh siya, mahirap sabihin ang kakayahan niya, pero tapos ka na. Hindi mo ba gustong pahirapan ako? Ang yabang mo kanina. Halika na. Paakyat ako sa poste. Hindi mo ba pinapaluhod ang pamilya Huo? Wala ka bang hiya? Halika. Anong ginagawa mo? Papatayin kita. Huwag. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Wala ring saysay ang pagmamakaawa. Puntahan mo ang impyerno. Tigil. Dapat kong patayin ang hayop na ito ngayon. Huwag mong kalimutan ang pagtrato nila sa atin noon. Pakawalan mo siya. Hindi ko gagawin yon. Hindi ako papayag. Yun yan. Kung kinikilala mo pa akong lolo mo, pakawalan mo siya. Lolo, marami sa mga awa mong desisyon ang magpapahamak sa mga tiyuhin at pinsan mo. Alam ni Huo Wuji at ng ama niyang kapag hindi mo binunot ang mga damo, muling lalago ito sa hangin ng tagsibol. Kaya nilang gawin ito, pero tayo hindi. Kung hindi, ano ang pagkakaiba natin sa kanila? Ngayon, kahit anong sabihin mo, papatayin ko ang masamang amang ito at ang anak. Simula ngayon, wala nang saysay kung kilalanin mo man ako o hindi. Gusto ko lang mabuhay ng maayos ang pamilya ko. Huwag kang makialam. Papatayin kita. Huwag kayong makialam. Narito na ang mga nakatatanda. Huwag kayong magulo. Bakit ngayon pa sila dumating? Sa ganitong oras pa sila pumunta. Halatang nasa panig sila ni Huo Wuji at ng anak niya. Mas makatarungan ang mga nakatatanda. Punong angkan. Yamang ipinasa mo ang Huo Family Fist sa hindi angkan. Ano ang kasalanan mo? Alinsunod sa patakaran ng Huo Family, ang Huo Family Fist ay hindi ipinapasa sa iba o sa kababaihan. 2 patakaran ang sinira mo at wala kang ginawang aksyon. Paano ka namin susunod?
Hindi ko inasahan yon. Tinulungan talaga nila si Huo Wuji at ang kanyang anak. Dopov. Nais naming ipasa ang Huo Family Fist sa mga dayuhan. Sabi mo pangunahin ang mga patakaran ng angkan, kaya kami ng ama ko pinaalis sa angkang Huo. Pero ngayon ipinasa mo ang Huo Family Fist sa kanya. Ayon sa patakaran ng angkan, pag nagnakaw ng Huo family boxing ang dayuhan, pinutol ang litid ng kamay at paa niya. Siya pa'y dayuhan at babae, bakit hindi pinutol ang kanyang mga litid? Lolo, ang patakaran ba ninyo para lang sa amin na mga dayuhan? Oo. Huo Xiaoluo, naglalakas loob kang magsalita ng kalokohan? Sa tulong ng ninuno, ngayon kailangan ko lang talunin si Huo Gao. Una kong puputulin ang litid ni Chen Yunyan. Susunod, mapapasa amin na ang angkang Huo. Pwede niyo akong patayin. Wala namang kayong hiya. Tiyo, kayo po ang nagsabi noon. Pinakamataas ang patakaran ng mga ninuno. Namatay ang tatay ko dahil sa patakarang ito. Pero ngayong tungkol sa apo niyong babae, hindi na pala dapat sundin. Bilang patriarka, dapat po kayong magpaliwanag sa lahat ng Huo. Opo, Lolo. Kung walang patakaran, kami pong mga babae pwede ring matuto ng Huo family boxing. Pati ang anak kong iba ang apelyido, pwede rin bang matuto nito? Delikado na. Mahalaga kay Lolo ang patakaran at dangal ng angkan. Pinipilit siyang desisyonan ng mga to. Tiyak na ipapatuloy niya ang Ay naku, dapat kang magsalita agad. Ikaw ang iyong ama. Huwag nating putulin ang litid ni Yunyan. Kung wala si Yunyan, hinding-hindi tayo pababayaan ng magamang Huo. Opo, itay. Lolo, tumahimik ka. Chen Yunyan. Bagamat siya'y aking apo. Ninakaw niya ang sining ng panggigilasan ng Huo. Talagang nilabag niya ang tuntunin ng angkan. Yamang nilabag niya ang tuntunin, nararapat putulin ang kanyang litid ayon sa batas ng angkan. Oh, narito na ang lahat ngayon. Dapat mong patas na asikasuhin ito upang sumunod sa iyo ang lahat. Tayong lahat ay kapareho ng kalagayan. Pinuputol ang litid ni Yunyan. Hindi ba lalong aapihin ng angkang Huo? Nilabag ni Yunyan ang tuntunin. Paano tayo dinustaan ng mag-amanghi? Sumunod ba yun sa batas ng angkang Huo? mga nakatatanda nang apihin ang pamilya ng aking lolo ni Huo Wuji at anak. Bakit hindi kayo dumating? Ngayong natalo na sila sa kayo lumitaw, naghihinala ako na nagtutulungan kayo. Oh, nagtutulungan nga kayo. Oh, Ha ha ha! Sige. Tiyo, ng pag-usapan ng aking ama ang pagmamahalan, nagdala ka ng tuntunin ng angkan. Ngayong pinag-uusapan natin ang batas ng angkan, nagsasatsat ka na naman. Kung ganun na nga, wala nang pag-uusapan pa. Walang saysay ang batas ng angkang Huo. Simula ngayon, maging hindi Huo o babae man, maaaring magsanay ng sining ng Huo. Tama, kung hindi parurusahan si Chen Yuanyuan sa pagsuway, gayon din ang dapat naming gawin. Dahil lang, apo siya ng punong angkan, lalabagin na ang mga tuntunin. Walang ganong dahilan. Tama na. Matandang linta, ngayon makikita ko ang wakas mo, basta't putulin mo nga ang litid ni Chen Yunyan, pati tendon ng paa. Ha ha ha! si Chen Yunyan lang ang kalaban. Pag hindi na siya makakagalaw, wala nang dapat katakutan sa pamilyang Huo. Yunyan, ngayon naintindihan mo na bakit mahigpit ako sa alituntunin ng angkan. Ngunit patay na ang mga alituntunin, buhay naman ang tao. Noong ginawa ng mga ninunong Huo ang batas, di nila inisip ang pagbabago ng panahon. Ngayon gulo ang mundo. Ang kapangyarihan ng Huo ay namamana, malakas na bansa, malakas na lahi. Para labanan ang dayuhan, bakit hindi? Pangahas ka, walang kwentang salita. Paslit, ang Huo Family Fist ay buhay ng pamilya natin. Di ito basta ibinibigay sa dayuhan. Mga nakatatanda, nakitang nakaamba sina Huo Wuji at anak. Kung susundin ang batas ng angkan at putulin ang litid ni Yunyan, hihintayin na lang natin ang kamatayan. Huo Wuji, may punto rin sila. Panghuli, tayo'y kapwa Huo. Huwag masyadong malupit. Mahalaga ang pagkakaisa. Oo, tama. Ngayon dito, pangako ko sa inyong dalawa, basta't si Tiyo ay putulin ang litid ni Chen Yunyan ngayon, kami ni Ama ay hindi nagagambala sa punong sangay. Kung mabali ang pangako, hindi ka namin palalampasin. Punong grupo. Ikaw naman ang magsalita.
Biyenan ko. Ang sumpa ni Nawuji at anak niya ay walang saysay. Opo, Tatang. Opo, Tatang Lolo. Tumigil na kayo. Ano man ang mangyari, nilabag ni Chen Yunyan ang mga patakaran ng aming angkan. Hindi na mababago ang katotohanan ito. Tao, tawagin ninyo. Ipapatupad ang batas ng angkan. Yun yan, nangingibabaw ang mga patakaran ng mga ninuno. Huwag mo akong sisihin. Tanga talaga ang matanda. Pangako lang ni tatay na hindi ka gagambalain pero hindi niya ipinangakong hindi ka papatayin. Basta't mapatid ang mga litid ni Chen Yunyan, walang makakaligtas sa pamilyang Huo sa araw na ito. Huwag po, Tatang Lolo. Lolo, papatirin mo talaga ang mga litid ko? Ako ang puno ng angkan. Nangingibabaw ang mga alituntunin. Nangingibabaw ang mga alituntunin. Kasalanan mong hindi ka lalaki ng angkang Huo. Chen Yunyan, ikaw. Chen Yunyan, lumalaban ka sa tuntunin ng angkan. Katawa-tawa. Hindi ako mula sa angkang Huo. Bakit ko susundin ang mga patakaran ninyo? Mga alituntunin ng pamilya Huo kung gusto mo, ipagkaloob mo. Hindi ako galing sa pamilya Huo. Kung gusto nyong putulin ang mga litid ko, gawin nyong lahat. Chen Yunyan, wala ka bang hiya? Xiaolong, tumahimik ka. Huwag mo akong isiping hindi ko alam ang nasa isip mo. Ikaw! Natuto ako ng martial arts para protektahan ang sarili ko at pamilya ko. Si Chen Yunyan ay may pambihirang talento at mabilis umintindi. Siya'y ganap ng wala sa control. Ito ay isang malaking problema. Ang pasaway na to, bakit hindi ka sumusunod sa mga patakaran? Mga magino, hindi nyo na kailangan akong parusahan. Yamang nakita nyo na, hindi dahil ayaw ipatupad ng lolo ko, kundi wala siyang kakayahang gawin ito. Kung hindi kayo papayag, pagtalunan nyo ako, magpapawat ako. Mabuti kang bata. Ang yabang mo. Napakayabang mo. Akala mo wala kaming paraan sa'yo? Ngayon, hindi ko hahayaang putulin nyo ang mga litid ko, pati patayin sina Huo Wuji at ang anak niya. Kung kaya nyo, pigilan nyo ako. Mga maginoo, manood lang ba kayo habang pinapatay ng dayuhan? Toba, talaga bang pakakawalan mo siya? Ayaw ko siyang pakawalan, pero hindi ko siya kayang talunin. Ang kapal ng mukha mo. Sige, hulihin si Chen Yan. Chen Yan, sumuko ka na lang, baka pagsisihan mo. Tigil na sa daldal. Gawan mo ng paraan. Kayabang mo, laban na. Ano ba yan? Dalawang maginoo, kailangan ninyong kumilos. Tingnan natin kung gaano kakatibay. Hindi ako mamamatay tao, pero alam kong kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako karapat-dapat mabuhay. Ang pamilya ni Lolo'y maghihirap. Kaya mamatay ka na. Huwag kang magpadalos-dalos dito. Pinsan Yunyan, huwag mo akong patayin. Nagmamakaawa ako. Singsin, kung gusto mong pumatay, ako ang patayin mo. Bata pa ang anak ko. Nakikiusap ako, huwag mo siyang saktan. Tatay, kung talagang nag-aalala ka, Putulin mo na lang ang kanyang litid. Kapag walang litid ang kamay, hindi ka na niya babantaan. Nakikiusap ako. tatay, huwag naman gawin ito. Yun yan, bigyan mo sila ng pag-asa kung kaya. Yun, putulin mo na lang ang litid ng mag-ama. Sa huli, Tayong lahat ay Huo. Pero Yunyan, makinig ka na lang sa lolo mo.
Lolo, ayaw kong pumatay ng tao. Hindi ako takot sa kanila. Nag-aalala lang ako sa inyo. Dahil pinaglalaban ninyo siya, wala na akong magagawa. Huawuji, hindi kita papatayin ngayon. Puputulin ko lang ang iyong litid at ligamento. Pero kung hindi ka pa rin magbabago, huwag mo akong sisihin kung maging brutal ako. Huawuji, Kailangan mong mabuhay ng maayos. Tigil na. Babae, sinabi ko nang tigilan mo. Hindi mo naintindihan. Ang mga Hapon ay talagang mainit ang ulo, maganda ang dalagita, at mataas na kakayahan sa martial arts. Nene, ano sa palagay mo? Bakit hindi maging kerida ko na lang kayo? Naghahanap ka ng kamatayan? Lolo, huwag pa dalos-dalos. May baril ka. Ako si Huogao. Ano ang pakay ninyo rito? Binibini, pag-isipan mo ito. Narito ako upang kumbinsihin ang Angkanho. Maganda ito. Nais ng aming bansa na magtatag ng Wuan Society dito at kunin ang mga martial arts master sa inyong bansa. Kung sasali kayo sa Wuan Society, baka payagan ko ang Angkanhuo na maging vice-presidente ng Wuan Society. Ang kapal mo. Ito ay pag-traitor sa bayan. Makinig ka, hindi lahat ay karapat-dapat maging taksil. Kilala ang Angkanhuo sa martial arts, kaya ako pumunta rito. Hindi kami sasali sa Wuan Society. Huwag ka nang mangarap. Huwag madali ang tumanggi. Nene, pag-isipan mong mabuti. Ang pagsali sa Wuan Society, mayaman at magiting kayo magpakailanman. Kung hindi, huwag ninyo akong sisihin. Bibigyan ko kayo ng leksyon. Huwag nyo nang isipin yan. Mamatay man ang Angkanhuo ng may dangal, hindi magiging taksil sa Wuan Society. May integridad pa ang Angkanhuo. Ayaw mong uminom ng baso, naghahanap ka ng problema. Nangangahas ka. Yun yan, lumabas ka na. Ang kan namin sa Huo ay laging matapat. Kahang mamatay kaming lahat ngayon, hindi kami magiging traidor. Huwag susuko. Hindi ako susuko kailanman. Mamatay na lang kaysa gawin ito. Kung kaya mo, patayin mo na kaming lahat. Hindi ko inakala may tibay ka pa rin pala. Pero wala yan. Kahang mawala ang pamilyang Huo, may Li, Jiang at Wang na pamilya pa rin. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon, ayaw nyo pa ring sumunod. Papatay ako ng isa para matakot ang lahat. Gigibain ko ang angkan ninyong Huo. Malalakas ang espadahan at may daga. Nasugatan na si Lolo at iba pa. Maraming Hapones ang sabay-sabay bumaril. Naku, hindi ko sila mapoprotektahan. Ano ang gagawin ko? Hulihin muna ang leader. Sa kanila muna ako pupunta. Pero hindi ko makita ang kanyang kakayahan. Baka hindi siya ordinaryo. Bibilang ako mula 1 hanggang 3. 3 sagisag na hudyat. Kung hindi kayo sasali sa Wuan Society, lilipulin ko ang angkan ninyong Huo. Pangalawa, Lolo, huwag kaming isipin. Tumakbo ka na mag-isa. Ikaw na lang ang may tsansang makatakas. Ako. Ayokong mamatay ng walang silbi. Kidlat. Teka lang. Teka. Ayaw sumali ni Miyamoto-kun at ng iba pa. Kami ng aking ama ay buong puso. Wang Xiaolong, ang galing mo talaga. Ikaw ang pinakamakatuwiran dito. Ngunit tinanong ko na ang tatay mo, tumanggi siya noon. Ha, Miyamoto-kun. Noon pa ba talaga? Ngayon kami ng aking ama ay sumasang-ayon ng sumapi sa Wuan Society at maglingkod sa Dongying. Huowuji, anong kapal ng mukha mo? Gusto niyo bang malagim ang pangalan ng pamilya Huo? Mabulok sa kasiraan? Ano naman ngayon? Ang mabuhay lang ang totoo. Mga tanga kayong ayaw mabuhay. Kami ng aking ama ay nagnanais mabuhay. Pwede tayong mag-away dito, pero pagsapi sa Longan Society ay pagtataksil. Karapat-dapat pa bang tawaging mamamayan? Huowuji, magaling ang ginawa mo. Dahil buo ang loob mong sumapi sa Wuan Society, ikaw na ang bagong puno ng pamilyang Huo. Kung may tatangging sumunod sa pamilya Huo, patayin ng walang awa. Salamat, Miyamoto-kun. Huwag kayong mag-alala. Kami ng aking ama ay tapat maglilingkod. Kahit sa apoy at tubig, susunod kami. Kayong mga walang hiya. Huowuki, ang kalokohan mong ito hindi ba't itinatali mo ang pamilya natin sa kamatayan? Hao Yi. Ako si Huowuji. Tumahimik ka. Huyi, bibigyan kita ng 10 minuto. Pagkatapos nito, walang dapat sumuway sa utos. Ang mga sasapi sa Wuan Society, nilay, den mapampanan parisa.
Narinig ninyo lahat yon. Patayin nyo ang sino mang sabihin niya. Kilos. Matandang lalaki, may kasabihan sa Dongying. Ang marunong ay nakikibagay sa panahon. Hindi kita papatayin ngayon. Basta pamunuan mo ang Angkan Huo sa Wuan Society. Gagawin kitang payapa sa iyong pagtanda. Huo Wuji, matanda na ako. Gusto mo pa akong maging traidor. Ewan sa matandang to. Gusto mo bang mamatay? Hindi ka ba natatakot sa parusa sa pagsasamantala kay Xiaolong? Parusa ang darating. Mga tanga kayo't di nyo nakikita. Hoy, huwag patayin ang babaeng yon. Itabi nyo sa akin. Gapusin nyo ang babaeng yon. Lumalampas ka na. Di ba magaling kang lumaban? Walang kwentang magaling sa suntukan. Mundo na ngayon ng baril at kanyon. Papatayin talaga kita. Tama na, nagugustuhan ko. Hahaha, ayaw mo ba akong patayin? Sige, patayin mo ako sa kama mamaya, Lolo. Lolo, pakawalan ang anak ko. Matanda, huling tanong ko na to. Sasali ka ba sa Wuan Society? Huling tanong ko na ito sa'yo. Sasali ka ba sa samahan ng Wuan? Kuya Wei, salamat sa'yo. Halos nasa hukay na ako. Gusto mo akong maging taksil? Kung may lakas ka ng loob, barilin mo ako. Lahat ng apo ng Angkan Huo na magtaksil ay mahuhuli. Kahit mamatay ako, hindi kita papapasukin sa simbahan ng aming angkan. Wogaw, pipiliin kong mamatay kaysa maging taksil. Tay. Huogaw. Yamang gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Lolo, biyanan. Mamatay ka, naghahanap ka ng gulo! Wuching. Tai. Tai. Ako, ang aking... Oh, kaya mo. Magaling. Ikaw at ang anak mo ay tunay na lalaki ng Angkan Huo. Ako'y walang awa. Ama. Ama, hindi ba ako nabigo sa'yo? Magaling ka. At buhay. Oh. Dapat kayong dalawang mamatay. Dapat kang mamatay. Bruha ka, karapat dapat kang mamatay. Karapat dapat kang mamatay. Si Feng Benyu ay nagpagalaw. Mamatay ka. Hahaha, sa tingin ko'y dapat kang mamatay. Sa tingin mo ba'y wala akong kakayahan? Makinig ka. Ang warlord ng Qingzhou si Chu Hong ay kakampi na ng Dongying. Ang commander ng Qingzhou. Huwag muna pag-usapan yan. Patayin muna natin sila. Sige, maglakas loob ka. Hindi ako maglakas loob. Naghahanap ka ng kamatayan. Tigilan mo yan. Hapon. Nakipagsabuatan nga ang warlord ng Qingzhou sa hapon. Tapos na ang lahat. Kahit gaano pa kataas ang kung fu ko, mamamatay rin ako sa dami ng baril. Nilulunod na kaya ng tadhana ang Angkan Huo? Ibaba nyo agad ang mga baril o papatayin kayong lahat. Binata Mariskal, pareho tayong Chino. Itataguyod mo ba ang Hapon sa panggigipit sa amin? Kung patuloy tayong maghihiwalay, paano aangat ang Long Kingdom? May utos ako.
Sakto ang dating mo, Binata Mariskal. Gusto na gusto ko to. Ngayon, inuutusan kong barilin ang angkan huo isa-isa. Walang dapat makatakas. Gusto mo bang maging kasabot ng buhong? Mahalagang kuta ang Qingzhou. Kung patuloy kang magpapaalipin, hindi ka ba lalaking traidor? May sariling dahilan ang tatay sa bawat desisyon. Tungkol sa hatol ng kasaysayan, ako ang bahala. Miyamoto, utos lang na protektahan ka. Wala akong pakialam sa iba. Binata Mariskal, di mo narinig utos ko? Huo Menjun, bantayan mo ang iyong pananalita. Kung mangangahas kang manlait ulit, wala akong pagsisisi sa pagpatay sa'yo. Hindi ako aalis. Yamawang ayaw mo akong tulungan, ako na ang papatay sa kanya. Patayin ang lahat ng miyembro ng Huo. Opo, Binatang Marshal. Binatang Marshal, panonoorin mo bang patayin ng mga Hapones ang sarili nating mga kababayan? May utos akong dapat sundin. Hindi ko mapakialaman ang mga kilos ni Gong Benyu. Ikaw lang ang maaasahan mo. Neneng, mas mabuting lumapit ka na ngayon din. Pag hindi, pag nahuli kita, ipapamudmud kita sa mga sundalo ko at paglilingkuran mo silang lahat. Lalaitin mo ako, papatayin kita ngayon din. Estudyante, huwag mong gagawin yan. Yunyan, mag-ingat ka. Mabuti. Yun yan, magaling ang ginagawa mo. Hagis ng espada. Suntok sa kalawakan. Tuso at Tridor. Walang hiya! Wala akong kinatatakutan. Putang ina mo. Malakas ka pala, Hija. Nakagulat ka pa. Pero pareho lang ang wakas. Kung patayin mo ako, kasama kong mamamatay ang pamilya Huo. Anong takot ko sa pagpatay? Magpapatawad ba ako ngayon? Mabubuti kaya ang pamilya Huo? Sabihin ko sa'yo, mabuti pang mamatay si Chen Yunyan kaysa maging alipin. Yunyan, mabuting anak. Ang Kanhuo ay hindi takot sa kamatayan. Hindi papahuli ang mga babae sa lalaki. Hinahangaan kita. Kung ganon, ihahatid na kita sa huling hantungan. Labanan na! Saksak ng Wushen. Weye, Tatay, kung magpapatuloy ito, matatalo ang sirena. Manahimik ka. Nene, sinabi ko nang hindi mo ako matatalo. Bakit hindi ka lumuhod at sumuko ngayon din? Baka maawa pa ako sa'yo. Panaginip. Yamang gusto mong mamatay. Pagbibigyan na kita. Subukan mo ulit. Ang martial arts ni Chen Yuyan ay hindi lang pansuntok. Ang estilo ng Huo ay kayang maging palad o espada. Binatang Commander, anong ibig mong sabihin? Hinahangaan ko si Binibining Chen. Wala kang pakialam. Commander, akala mo ba sa salita mo lang maibabalik niya ang laban? Katawa-tawa. Itay. Yunyan. Ang pinakamataas na hiwaga ng aming Huo suntukan, yin at yang lahat ng bagay ay nasa iisang lalagyan. Isang lalagyan ang yumayanig sa Sansinukob. Isang lalagyan ang yumayanig sa Sansinukob. Yung Sansinukob ay kontrolado ng yin at yang. Lahat ng bagay ay nasa iisang lalagyan. Isang lalagyan ang yumayanig sa Sansinukob. Mamatay ka, hati ng langit na estilo. Lahat ng bagay sa mundo. Kayang wasakin ng isang suntok. Diyos na suntok ng Chen Kun. Ulat. Magaling ang pagtupad. Paano ko nagawa? Paano ko siya ipagkanulo? Ilang salita lang. Naabot ni Chen ang pinakamataas na katotohanan ng suntukan. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kagaling sa martial arts. Isang henyo sa martial arts sa 100 taon. Itay, nanalo si Yunyan. Di maarok ang talino ni Yunyan.
Sa angkan naming Huo, wala pang katulad ni Yunyan. Magaling anak. Sayang at hindi lalaki sa angkan namin si Yunyan. Natalo ka. Natalo ako. Di kita papatayin ngayon. Pagbalik ko, dadalhin ko lahat ng martial arts master sa bansa namin, gagapasin ko pa rin kayo. Naghahanap ka ng kamatayan. Naghahanap nga ako ng kamatayan, di mo ako mapapatay. Ano akala mo sa sarili mo? Takot ka. Dahil alam mong sasagipin ako ng Batakang Commander. Mga buto niyong Chino ay mahina. Kahit magaling ka sa martial arts, nasa palad mo pa rin kayo. Ano ka ba? Di mo ako mapapatay. Di mo rin ako kayang patayin. Pare-pareho lang kapalaran nating lahat. Mamamatay lahat. Pagdating ng hukbo ko, papatayin ko kayong lahat. Ito ang brutal na katotohanan. Anong kapal ng mukha mo? Dinidisiplina lang kita. Anong magagawa mo sa akin? Nandito ka lang, walang magawa't nagngangalit. Yang Marshal, kung tatalikdan ko ang pamilyang Huo at ang aking ama, ngayong pumatay ako kay Miyamoto Yu, lahat ng sisi. Isisi ko lahat sa'yo. Sisiguraduhin kong ligtas ang pamilya mo. O na. Saksi ang langit. Simula ngayon si Chen Yunyan ay wala nang kinalaman sa pamilyang Huo at sa aking ama. Mula ngayon, lahat ng gagawin ko walang kinalaman sa mga Huo at Chen. Anong ibig mong sabihin? Ano ba ang sinasabi mo? Shoshuai, ano ang ibig mong sabihin? Inutusan lang akong bantayan ang kaligtasan mo. Ngunit sa kasamaang palad, napakagaling sa martial arts ng magnanakaw at sobrang bilis niya. Magpapakumbaba ako sa aking ama pagkatapos. Huwag mong insultuhin ang aking lahing Chino sa harap ko. Akala mo ba'y walang dugo ang mga tuhod ko? Kung hindi lang dahil sa utos ng militar, pinagpira-piraso na kita. Miyamoto Yu? Malapit na ang huling hininga mo. Huwag mo akong patayin. Hindi mo ako maaaring patayin. Kung papatayin mo ako, papatayin kayong lahat ng aking ama. Alam kong may malakas kayong nasa likod, subalit gaano man kalakas ang angkan ninyong Miyamoto, kailangan kitang patayin ngayon din. Kahit mamatay pa ako sa kamay ng angkan ninyong Miyamoto, mabibigyang hustisya nito ang lahat. Kung kapwa trahedya ang pagpatay at hindi pagpatay sa iyo, bakit hindi na lang kita patahimikin? Dalubhasa sa martial arts, si Chen Yunyan. Pagkatapos patayin si Gong Wenyong, tumakas siya. Kung hindi ako nahuli ng isang hakbang, sana'y nahuli ko siya. Mabuti kang bata, Chen Yunyan. Umalis ka na. Di ko alam kung kailan muling magkikita. Sa iyong paglalakbay, ingatan mo ang iyong sarili. Binata Komandante, maraming salamat po ngayon. Ang Qingzhou ay isang lungsod na militar. Ang aking ama at mga Hapon ay nagkukunwari lamang upang antalahin ang kanilang pagsakop sa Qingzhou. Ganun pala ang sitwasyon. Ako'y nagulumihanan noon. Si General Chu ay isang taong may dangal. Paano siya magtataksil sa bayan? Ngunit lumalala na ang sitwasyon. Yunyan, may hihilingin ako sa'yo. Komandante, sabihin niyo po, basta kaya ko bilang si Yunyan, hindi ako tatanggi. Mas marami silang sundalo at armas kaysa sa atin. Hindi pa sila sumasalakay dahil takot sila sa santo ng marsyal. Talaga bang totoong may santo? Siyempre, totoong may santo ng marsyal. Noong 10 taon na ang nakaraan, sinalakay ng mga Hapon ang ating bansa. Isang sable lang ng santo ang pumatay sa general nila. Namatay ang Hapones na mariskal at 2 master. Huwaran nating mandirigma ang santo ng marsyal. Kung sakaling ako'y maging katulad ng santo ng martial arts, napakaganda noon. Yun yan, sa iyong galing sa martial arts, sa paglipas ng panahon, magagawa mo rin ito. Sa nakalipas na 10 taon, hanap ng mga Hapon ang santo. Sa tingin nila'y patay na ang santo ng marsyal. Kaya mas nagwawala na sila ngayon. Kaya sana ay puntahan mo ang Bundok Wulong para hanapin ang santo ng martial arts. Basta muling magpakita ng kapangyarihan ng santo, matatakot na ang mga Hapon. Sige, Binata Komandante, gagawin ko ang lahat para mahanap ang santo. Malawak ang mga bundok at mga bukid. Paano ko mahahanap ang banal na mandirigma? Banal na mandirigma? Buhay ka pa ba? Kung buhay ka pa? Bakit hindi ka kumilos? Chen Yunyan, pinatay mo ang aking kapatid na si Gong Benyu. Malapit na ang kamatayan mo. Ikaw si Chen Yunyan. Oo, ako nga. Ang lakas ng loob mo. Pinatay mo ang kapatid kong si Miyamoto Yu. Siya ang unang nanggulo at balak niyang lipulin ang aking angkan. Hindi ko ba siya dapat patayin? Mapita kayo.
Lahat kayo dapat mamatay. Gustong pumatay ng kapatid ko sa inyo. Hintayin ninyo ang inyong kamatayan. Naglakas loob kang gumanti sa amo. Ano ang sinabi mo? Karapat dapat kang mamatay. Wala ka namang magagawa kung magalit. Ano pa ba ang kaya mo? Hamon kita sa patas na labanan. Hindi kita natatakot. Umuwi muna kayong lahat. Ngayon papatayin ko ang putang ito mula Long Kingdom. Maramdaman ninyo ang kapangyarihan ng aming Panginoon sa Dongying. Wala yun. Oh, Oh. hulihin siya. Huwag mong papatakbuhin. Putang ina, tumakbo ka. Chen Yunyan, wala ka ng takas. Ngayon, dito ka mamamatay. Kahit mamatay ako ngayon dito, ikaw pa rin ang talo ko. Dalawa kayo, hulihin ninyo ng buhay. Dadalhin ko siya sa hukbo namin para maglingkod ng walang pahinga. Kawal ng Dongying, ikaw pala. Tingnan natin kung makakapagsalita ka pa. Magsalita ng malakas. Kung may lakas ka pang humakbang, tatalon ako. Kung gusto mo akong pahirapan, panaginip lang yan, Chen Yunyan. Kung magpapakamatay ka, papatayin ko ang pamilya mo, pati ang iyong ama. Akala mo mapoprotektahan sila ni Chumo? Sa mundong ito, Ang kapangyarihan ko lang ang paniniwalaan ko. Ginagamit mo ang pamilya ko? hindi mo ako matatakot sa pamilya ko. Kapag ipinakita kong mahalaga sila, lalo niyang gagamitin ang angkan ko. Itinayo ko ang aking ulo. Pagkamatay ko, wala na akong pakialam. Sige. Walang puso ka, Wutian. Wutian, tapusin mo na siya. Opo. Mamatay ka na. Ngayon na ba talaga ako mamamatay dito? Bakit? Bakit natin pinapahirapan tayo ng mga Hapones? Bakit palagi akong nag-iisa at walang magawa? At napag-isa, ang aking bansay may daan-daang milyon. Nasaan na ang mga dalubhasa? Chen Yunyan, sumigaw ka na lang. Kahit marami ang populasyon ng bansa nyo, wala namang bayag ang mga tao. Kaya ngayon, sa lupain ng inyong bansang dragon, kahit anong gawin namin sa'yo, walang tutulong sa'yo kahit kanino. Mamatay ka! Sinong nagsabing walang tutulong sa kanya? Ako sinuwa, tutulungan kita. Ikaw ang santo ng martial arts. Santo ng martial arts. Buhay ka pa pala. Santo ng martial arts. Magaling ka, anak. Matagal na akong nagtago rito. Ngayon, may natagpuan akong henyo sa martial arts. Hahaha. Hindi pa babayaan ng langit ang ating bansa. Sobra po ang pagpuri nyo. Hindi ko po ito karapat-dapat. Guro, paano nyo nagawang gumawa ng masama sa aking bansa? Pagbabago ng tsisaan nyo, pumatay ng walang kibot. Ang galing ng banal na mandirigma, parang engkanto. Kaya palang sugurin mag-isa ang mga Hapon. Ikaw na, handa ka na ba sa huling salita? Kahit anong sabihin mo, hindi kita paniniwalaan. Ang banal na mandirigma? Naloko ka na, mga nakatatanda, oras na para lumabas. Kailan kayo lalabas? Ho siyang ng Jiaoqian Liyun. Kampi kayo sa kalaban ko? Hari ng Espada, Sundang at Sibat, mga kababayan natin kayo. Bakit nyo ginawa to?
Pag namatay ang banal na mandirigma, kawawa ang ating bayan. Tigilan mo yan! Nagpapakatay ang tao sa pera, naghahabol ang ibon sa pagkain. Mamamatay ka ngayon, banal na mandirigma. Wusheng, matagal ka nang nangingibabaw. Mamamatay ka ngayon. Tama, Wusheng. Ang buong mundo ng martial arts ay hirap na sayo. Ilang dekada kong pinaghandaan. Ang pagtatanggol sa Shanghai Guan, sinasabi niyong pinahihirapan ko kayo? Oo, matagal na kitang problema. Galit na galit sa'yo ang lahat. Lahat ng ginawa mo, pakitang tao lang. Kahibangan, nagpapasalamat ang mga taga Long Kingdom. Mga taksil at traidor, manlalait kayo sa banal na mandirigma? Putang ina, gusto mo bang mamatay? Huwag kang matakot, suntukin mo siya. Tian Kung God Fist! Patayin. Anong nangyayari sa akin? Pangahas kayong manakot ng bata. Tigilang ninyo ang chismis. Sabay nating patayin ang santo. Pag namatay ang martial saint, sakop na natin ang buong Dragon Kingdom. Pildor ang galit. Oo, ito ang baopaw na Pildoras. Doble ang lakas mo pagkatapos inumin. Mamamatay ka ngayong araw, Martial Saint. Huwag mag-alala, Senior Wusheng. Urong tayo. Senior, huwag ninyong palabasin. Payagan na natin sila. Senior? Niwawa ang iyong sugat. Kagalang, ang ritual na pagpapagaling na itinuro mo ay epektibo. Ang aking sugat ay gumaling na. Ikaw ba? Ang sugat ko ay hindi nagagaling. Grabe ba yan? Ang aking sugat ay hindi galing sa mga magnanakaw tulad ni Zhao Xuan. 9 na taon na ang nakalipas, ninais kong sumuway sa langit, nawasak ang aking mga enerhiyang daluyan. Oo. Sa totoo lang, dapat ay patay na ako noon pa. Sa mahabang panahon, tiwala at lakas loob lang ang pumipigil sa akin. 3 beses akong napaparusang mabigat araw-araw. Mas masahol pa sa kamatayan ang bawat pagdurusa. Wala na bang ibang paraan? Sa kasamaang palad, wala na. Sa loob ng mga taon, ang tanging dahilan ng aking pagtitiis ay ang kaligtasan ng ating bayan. Ang mga Dongyi ay may masamang balak. Hindi pa nagsasawa ang Long Valley. Dahil sa iyong pagbabantay nitong mga nakaraang taon, hindi nila nagawang lusubin ang ating bansa. Pero wala na akong lakas. Ikaw na ang magpapatuloy ng laban kontra Hapon. Aasa ka sa akin. Ako ang aasahan mo. Oo. Senior, hindi ko kaya. Niwawa, mas magaling ka pa sa akin sa martial arts. Basta maniwala ka sa sarili at magsikap, mas hihigit pa ang mga magagawa mo kaysa sa akin. Senior, sobra po ang tiwala ninyo. Nais kitang kuning personal na alagad. Payag ka ba? Oo naman po. Tumungo ka ng 3 beses bilang seremonya ng pagsasanay. Guro. Sige, tumayo ka. Bago kita turuan ng martial arts, ano ba ang martial arts? Ano ba ang martial arts? Hindi ko alam ang tunay na kahulugan nito. Natuto ako ng martial arts para sa sarili. Pamilya at mga taong mahalaga sa akin. Kahit ano pa ang mga patakaran, ang alam ko lang, kapag hindi nila ako inapi, hindi ako gagante. Pero kapag inapi ako, papatayin ko sila. Guro, mali po ba ang sinabi ko? Nung wala ka pa, may isa na akong alagad. Ganito rin ang tanong ko sa kanya. Ano sa palagay mo ang sagot niya? Hindi ko po alam, paliwanag po sana. Hindi ko alam, mangyaring paliwanag mo ako. Sinabi niya sa akin na itigil ang digmaan upang gumawa ng kapayapaan. Ako ay kaya galit na ako lumikas sa kanya. Ayon niya, tandaan, isang mandirigma ay isang mandirigma. At huwag mag-isip tungkol sa lahat ng uri ng kalokohan. Anong bullshit, tigil ang digmaan upang gumawa ng kapayapaan. Iyon ay walang kabuluhan. Dapat gawin ng mga sundalo kung ano ang dapat gawin ng mga sundalo at dapat gawin ng mga doktor kung ano ang dapat gawin ng mga doktor. Ang isang mandirigma ay dapat train ang kanyang kamao upang maging pinakamalakas at mabangis.
Ito ay isang mandirigma. Naintindihan ko. Mabuti ka kahit ikaw ay isang babae. Kabilang sa lahat ng mga tao sa mundo. Ilang lalaki sa mundo ay maaaring magkaroon ng iyong character. Hindi ako nakaligtas sa iyo. Alam ko na ang tungkol sa pagpatay kay Miyamoto Tamaki. Alam ko na ito. Ito. Haha, bata. Ikaw ay tiyak hindi takot sa kapangyarihan. Hindi natatakot ka sa maling patriarchy. Ikaw ay ipinanganak upang maging martial artist. Ginagawa mo akong nahihiya. Okay, ngayon ay ituturo ko sa iyo ang lahat ng aking martial arts. Yun yan, malakas na ang iyong martial arts. Ang tanging bagay na kulang ay ang iyong hindi sapat na panloob na enerhiya. Ang pamamaraan na itinuturo ko sa iyo ay tinatawag na Wujigong. Si Wuji ay nagbibigay sa Taiji. Nagbibigay si Taiji ng 2 larawan. 2 instrumento ay nagbibigay ng 4 na larawan. 4 na larawan ay nagbibigay ng lahat ng bagay. Wuji ang simula ng universo. Guro, nagawa ko na ang Wujigong. Mabuti. Yun yan, tunay kang bihirang henyo sa martial arts. Sa loob lang ng 3 buwan, perpekto na ang Wujigong mo. Salamat sa pagtuturo ninyo. Ngayon ang kakayahan mo na 10 ka sa pinakamahuhusay sa mundo. Talaga ba, Guro? Huwag magpakampante. Kahit mabilis ang pag-unlad mo, kaunti na lang ang oras ko. Malayo ka pa sa sapat. Magpa-practice akong mas mabuti. Kahit gaano kagaling ang martial arts mo, mandirigma ka lang. Kahit gaano kalakas ang mandirigma, mahirap makalabas sa kumpol ng 1000 kawal. Ano ang ibig sabihin nito? Para maprotektahan ang Feng Huo, kailangan mong maging santo ng martial arts. Maging santo ng martial arts. Pero, Guro, paano ako magiging santo? Ito ang kataas-taasang relikya. Para sa magiging santo ng martial arts, kung susundin mo, sa 20 taon, magiging santo ka. Pero ngayon, kailangan kitang tulungan ng mabilis. Hindi ko naintindihan. Pagkasyahin mo ang relikyang ito, mararamdaman mong ang pagbabago ng mundo. Kapag naging isa ka na sa sansinukob at nagkasing tunog na, magiging santo ka ng martial arts. Pero kung hindi mo magawa, sasabog at mamamatay ka. Kung kakainin mo ang relikya. Ikaw ang bahala. Pero tandaan mo, pag nalunok mo na ito, wala nang bawian. Kakainin ko. Yun yan, kalmahin mo ang iyong isip, sanayin mo ang Wujigong, damhin ang ugnayan mo at ng mundo. Ikaw ang tunay na martial saint, may kapangyarihang galawin ang bundok at dagat, at kakayahang maunawaan ang tanda bago dumating ang taglagas. Kapag naging martial saint ka na, kahit libu-libong kaaway ang salakayin habang nanaisin nilang patayin ka, maaga mo itong malalaman at maiiwasan ang panganib. Junye, hindi ka nagpahiya. Ikaw na ngayon ang martial saint. Ikaw ang magtatanggol sa Dragon Kingdom. Sa iyo na ang tungkuling supilin ng Dongying. Makakatagpo na ako ng kapayapaan. Langit. Guro. Hahaha, patay na ang Martial Saint, mawawasak ang Long Kingdom. Hahaha. Si Wu Sheng na matanda, pinigilan niya ang Dongying ng mag-isa sa loob ng 7 taon. May hustisya ang langit. Sa wakas, namatay na siya. Ang Long Kingdom ngayon, mahina ang armas at hukbo kumpara sa atin. Ngayong wala si Wu Sheng, sasakupin ng silangang hapon ang Long Kingdom. Tatawid tayo sa ilog Yangtze. Diyan yun yan, patay na ang iyong sandigan. Bakit hindi ka lumuhod at magmakaawa? Kapag maganda ang loob ko, baka bigyan pa kita ng desenteng hahaha. Patay na si Wu Sheng. Yuyurakan ng bansa ng bakal na paang Dongying. Maraming tao ang mawawala ng tahanan. Maghihirap ang lahat. Masaya kami. Ano ba ang pakialam namin sa mga hamak na yan? Dadalhin namin ang pamilya sa Dongying. Kahit magbago ang mundo, nakatataas pa rin kami. Mga nakatataas. Katawa-tawa na wala kang sariling bayan. Kahit may talento ka sa ibang bansa, ikaw ay pangalawang uri lamang. Sa tingin mo ba kapag hindi ka na kailangan, pagagalangan ka pa nila? Tangang babae, tumahimik ka. Patay na si Chen Qianyang. Wala nang martial saint ang Long Kingdom. Huwag nang patagalin pa. Patayin na. Ako ang papatay. Ang aking Xuan Yin sword, matagal nang hindi sumisid sa dugo. Ngayon, sasambahin ng dugo niya ang aking espada. Mamatay ka.
Sabay tayong mag-transform. Paano ito nangyari? Paano ka nagkaroon ng ganitong husay? Hindi ito posible. Sino ang nagsabing walang mandirigmang banal sa bansang dragon? Naging mandirigmang banal ka na pala. Imposible! Mula pa noong una, wala pang babaeng naging mandirigmang banal. Ang mga babae ay pantanghal lamang ng mga lalaki. Paano siya magiging mandirigmang banal? Imposible, hindi ako naniniwalang naging mandirigmang banal ka. Akala mo madadaya mo ako sa pagbabagong anyo? Masyado kang walang muwang. Wala ka nang masabi, puta. Nagpapanggap ka pa ring mandirigmang banal. Akala mo ba kami ay parang mga 3 taong gulang? Wala ka nang masabi, ang santo ng sining pandigma ay tunay na santo. Wala nang kailangang sabihin pa. Ibig ba sabihin kapag ako ang nanalo sa debate ngayon, ako na ang santo ng sining pandigma? Sa huli, kailangan pa rin natin ang mga labanang ito. Sabay-sabay kayong mamatay ngayon. Ngayon, santo man siya ng sining pandigma o hindi, magtutulungan kaming patayin siya. Nasugatan lamang ang aking guro bago mo siya saktan. Kung hindi, sa iilang kamay mo, paano mo gagalawin ang santo? Chen Yunyan? Tunay ngang naging santo ka ng martial arts. Talagang imposible ito. Hindi ako naniniwalang naging santo ka sa martial arts. Paano magiging santo ng martial arts ang babae para lang sa lalaki ang martial arts? Pinatay ko na si Chen Qianyang, ngayon si Chen Yunyan naman. Wala na bang pag-asa ang ating pag-akyat? Langit, bakit hindi mo ako tulungan? Bakit hindi mo ako pagbigyan? Hindi tayo tinutulungan ng Diyos, may bagong dalagang Hapones pa. Sa loob ng 10 taon, ang sandata at hukbo ni Long lalampasan ang Dongying. Anong pag-asa na ang maiiwan sa Hapon? Hindi lang para sa lalaki ang pagiging santo ng martial arts. Babae akong nag-martial arts, hindi ako pangalawa sa lalaki. Yun yan. Anong balak mong gawin? Alam mo ba ang kahihinatnan kapag pinatay mo kami? Anong kahihinatnan? Kung papatayin mo kami, Hindi papayagan ng ama ko ang pamilyang Huo. Kahit hindi pa namin masira ang Dragon Kingdom ngayon, dapat mabayaran ng pamilyang Huo sa dugo. Alam mo bang natatakot ka? Kung palalayain mo kami ngayon, baka mapatawad pa namin kayo. Ah! Ang lakas ng loob mong paluin ako. Aray! Nung wala pang kakayahan si Miss He, pinatay niyo ang sarili niyong kapatid na Miyamoto Yu. Ngayong martial saint na ako, nangangahas kayong manakot sa harapan ko. si Ginoong Wu na ako ngayon. Nagkakamali kami. Bigyan niyo kami ng pagkakataon. Magpapakabuti na talaga kami. Ang lasenggo, kahit tumanda, lasenggo pa rin. Mahirap magbago. Sa tingin ko, di na kayo magbabago sa buhay na to. Sa susunod na buhay na lang kayo magbagong buhay. Master, huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, ipagpapatuloy ko ang inyong legasiya at ipagtatanggol ang aking mga kababayan hanggang kamatayan. Huwag ninyong isiping makakatakas kayo sa swerte, pinapalaya ko kayo para bumalik kayo. Sabihin niyo sa ama ninyong si Gong Benkang na lisanin agad ang kaharian ng dragon. Kung hindi, ako mismo ang kukuha ng kanyang ulo. General, sa kasalukuyang lakas ng hukbo natin, maaari tayong sumugod mula Qingzhou pababa sa loob ng 3 buwan, makukuha natin ang kalahati ng bansang Long. Opo, General. Ang Long Kingdom ay umuunlad pa lamang, kakaunti na lang ang oras natin. May punto kayong dalawa. Ngunit habang buhay pa si Wu Sheng, paano tayo magwawala ng atake? Sa tingin niyo ba nagbibiro si Wu Sheng? Report po, General. Nandito na si Bibilin. Papasukin mo. Opo. Ha. Report po, General. Anong nangyari sa'yo? Ano ba talaga ang nangyari? Nasaan ang iba? Patay na ang lahat. Ang iyong amang si Marshal Saint Chen Tianyang ay patay na. Wow, napakaganda nito. Hahaha. Kaya kahit malaki ang nawala sa inyo, patay na ang Wu Sheng. Sulit ang lahat. Hahaha. Talagang kalooban ng Diyos para sa Hapon. Itay, 2 dakilang maestro. Mali ang pagkakaintindi ninyo. Anong ibig mong sabihin?
Bagamat patay na si Wu Shengchen Qianyang, may isa siyang estudyante. Ang babaeng pumatay sa kapatid kong si Chen Yunyan. Siya na ngayong bagong martial saint. Ano ang sinabi mo? Si Chen Yunyan na ang bagong martial saint. Kung tama ang alaala ko, wala pa siyang 20 taong gulang. Lindsay, nakakamali ka ba? Imposible. Talagang imposible. Buong buhay kaming nag-aral ng martial arts, araw-araw nagsasanay, hindi nagpapabaya, di pa rin nakaabot sa antas ng martial saint. Isang babae, ilang taon lang nag-aral, naging martial saint. Yanzi, ikaw, nawawalan ka ba ng komposura? Kaya nagkamali ka siguro. Ate Guo, nung kasama ko si Zhao Xuan, Ouyang Nan at Chang Chen Yungang, nang magsama-sama kaming habulin ang martial saint, natalo pa namin siya. Pero ngayong hinarang natin si Chen Yunyan, wala siyang kalmot. Namatay si Zhao Xuan at ang iba pa. May duda ka pa ba? Ibig mong sabihin mas malakas si Chen Yuyan kay Chen Tianyang? Sa madaling salita, kasing lakas ng rurok ni Chen Tianyang. Chen Tianyang? Walang anak si amang Chen Tianyang, kaya madali siyang kontrolin. Pero iba si Chen Yunyan. Kumilos na agad. Hulihin ang lahat niyang kamag-anak at patayin si Chen Yuyan. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng Dongyin sa susunod na 100 taon. Hoy! Anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw or ikaw ay papatayin. Tatay, ito yung mga kamag-anak ni Chen Yunyan. Kung kontrolado natin sila, kontrolado na rin si Chen Yunyan. Ano ang nagawa ninyo kay Yunyuan? Kayong mga walang hiyang salbahe. Ama, si Chen Yun ito. Ano ang ginawa ninyo kay Yunyuan? Ikaw ang ama ni Chen Yunyuan. Ako ang kanyang ama. Sa akin kayo lumapit kung may reklamo. Huwag ninyong saktan ang anak ko. Sandali, ako ang lolo ni Chen Yunyuan. Kung may galit kayo, sa akin harapin. Huwag kayong mag-alala. Wala akong palalayasin. Anong balak ninyo? Ano bang gusto naming gawin? Ipapalit ang buhay nyo sa buhay ni Chen Yunyan. Ano? Sisihin. Sisihin nyo si Chen Yunyan sa pagiging santo ng martial arts. Santo ng martial arts. Naging santo ng martial arts si Yunyan. Paano nangyari yan? Naging santo siya ng martial arts. Karanasan, maging santo ng martial arts. Sige. Yunyan. Ang lakas ng loob nilang pag-interesan ang opisina ko. Naghahanap kayo ng kamatayan. Bakit kayo masaya? Kahit maging santo siya ng martial arts, papatayin ko pa rin siya. Sa tulong ninyo, si Chen Yunyan handa akong patumbahin siya. Hahaha, mukhang gustong gamitin ninyo kami para pilitin si Yunyan. Ano? Katawa-tawa. Diba? Mukhang hindi nyo kilala ang apo ko. Kahit babae siya, mas matapang pa siya sa mga lalaki. Mas gugustuhin niyang kaysa maging alipin. Hindi nyo mapipilit si Yunyan sa pamamagitan namin. Tol, gusto mo bang mamatay? Matanda na ako. Hindi ako takot sa kamatayan. Sa'yo daw ayaw niyang sumuko? Talagang hindi. Gusto kong makita kung paano si Chen Yunyan. Paano kayang hindi alalahanin ni Chen Yunyan ang kanyang pamilya, bagay na di kayang gawin ng iba? Bakit niya kaya ito gawin? Hintayin na lang natin. Anong ginagawa mo? General Miyamoto, pinagmalupitan mo ang mga tao ko sa Long. Anong balak mo? Huwag mong isiping magagawa mo lahat sa dragon kong lupain. Chong mo, nakita mong pinatay ang kapatid ko nung nakaraan. Hindi pa tayo tapos sa usaping ito. Hulihin mo siya. Habulin mo. Gong Benling, paano mo ako ginaganito? Hindi kita papatayin. Hindi kita palalampasin. Ang iyong ama, anong halaga ng ama mo sa paningin ko? Kapag nagtagumpay tayo ngayon, patayin si Chen Yunyan, madali na nating masasakop ang buong Long Country. Chen Yunyan, handang-handa ka na talaga. Nahanap na ba niya ang santo ng martial arts? Patay na si Santo Chen Chenyang. Hindi, imposible. Hindi posibleng mamatay ang santo ng martial arts. Teka, baka si Chen Yunyan na ang bagong santo. Kaya pala takot na takot ka sa kanya. Siya na ang bagong santo ng martial arts. Ano naman, inagaw ko na ang lahat ng lakas niya ngayon. Hindi siya makatatakas. Tia, ang anak kong si Kong Bayu ay pinatay ni Chen Yunyan sa harap mo mismo, hindi ba?
Akala mo ba perpekto ang lahat ng nangyari noon? Chumo, karapat-dapat kang mamatay. Lindsay, patayin mo siya para makaganti kay Kong Bayu. Chumo, dapat kang mamatay. Teka, walang kinalaman si Young Marshall sa pagkamatay ni Gong Benyu. Ang pamilyang Huo ang mananagot. Hindi takot sa kamatayan si Lolo Huo. Wala akong kinatatakutan. Huwag mo akong ipagsanggalang. Huwag kang mabahala, matanda. Walang makakatakas sa inyo. Tigil na. Yun yan. Yun yan. Nakauli na si Yunyan, Lolo. Lolo, ikaw na mauna. Huwag kaming alalahanin. Yunyan, ngayon ay isa ka ng dakilang mandirigma. Ngunit tandaan mo, ikaw ang tagapagtanggol ng Dragon Kingdom. Huwag magpakumbaba para lang sa pamilyang Huo. Kung hindi, ikaw nga ang tunay na malaking sukab. Gusto mo bang mamatay ng maaga? Patayin mo ako kung gusto mo. Kapag ako'y umungol, hindi ka tunay na bayani. Batang Wenya, hindi ko inasahang sa murang edad ay nakamit mo na ang ranggong Marshal Saint. Tigil ang kalokohan. Pakawalan mo siya ngayon din at wag nang bumalik pa sa aming bansa. Palalayain kita. Alam mo ba ang sinasabi mo? Dapat mong malaman, ako ang may control sa sitwasyon. Ngayon, isang utos ko lang, ang pamilya mo kasama ang iyong ama, mamamatay. Ngayon, lumuhod ka sa harap ko. Chen Yunyan, bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka luluhod ngayon din, papatayin ko ang tatay mo. 1, 2. Ay, napakawalang utang na loob mong anak. Naniniwala ka bang papatayin ko siya ngayon? Bakit hindi ka magpapaputok? Sa tingin mo, hindi ako maglalakas loob. O sa tingin ko, di mo kayang gawin. Buisit. Alam ko, mula pagkabata, ang isang katotohanan. Kumapit sa prinsipyo at huwag magpakumbaba upang protektahan ang mga mahalaga sa akin. Hindi mabibili ng dugo ang anuman. Gong Benling, sabihin ko sa'yo, kung may mamatay sa pamilya Huo ngayon, papatayin ko kayong lahat bilang kapalit. Mabuti, karapat-dapat kang maging apo ko. Yunyan, ipinagmamalaki ka ng tatay mo. Ipinagmamalaki kita. Yunyan, magaling ang ginawa mo. Mabuti. Ganito talaga ang dapat. Umalis na kayo rito. Oh, walang takot. Pumutok na. Ang santo ng martial arts ay tunay na pambihira. Huwag nang magdaldalan, lumabas na. Itay. Hindi na kailangan pang magpaliwanag. Ang lakas ng santo ng martial arts ay hindi natin kayang bantaan. Kung siya man ay mabanta, hindi na to ang immortal. Umalis na tayo. Yun yan, ipakilala mo ang lolo't ama mo, tiyo at mga pinsan. Mabuting bata. Lolo, huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, wala nang dayuhang lulusob sa atin. Yun yan, ang galing mo. Salamat, binatang commander, sa pagtanggol mo. Ang pamilya naming Huo? Nakakahiya. Nagpapakumbaba kami. Chanshen! Tumayo ang lahat. Hoy! General Miyamoto, 3 taon na ang lumipas. Nakaugat kayo sa Qingzhou, walang pag-unlad sa militar. Paano kayo haharap sa hari pagbalik? Nagsisisi ang mga tauhan. Diyos ng digmaan, hindi sa't hindi kami karapat-dapat, ang dakilang mandirigma ng Dragon Kingdom ay masyadong malakas. Nakakalungkot na patay na si Chen Tianyang upang labanan siya. Sayang nga, yamang patay na si Chen Tianyang, bakit pa magdudalawang isip? Ihatid ang hukbo sa silangan, tawirin ang ilog Yangtze. Diyos ng digmaan, may bagong dakilang mandirigma sa Dragon Kingdom. Siya si Chen Yunyan. Ano bang bagong Diyos ng digmaan? Mga dahilan lang para sa digmaan ang sa tingin ko. Ipadala ang utos ko, magtipon ka agad sa lakayin ng Dragon Kingdom. Diyos ng digmaan, hadlang ang dakilang mandirigma na di natin malampasan. Kahit may bagong mandirigma sila, kaya ko pa rin siyang patayin. Huwag nang magdaldalan, magtipon ka agad. Hoy, Diyos ng digmaan. Ang yabang mo. Di mo ba ako sineseryoso bilang dakilang mandirigma? Mahikang cube, handa nang lumipad. Wakas na. Pangahas ka. Hamunin mo ang aking Panginoon, wala ka ng karapatang mabuhay. Maghintay tayo at tingnan. Panginoong Wusheng. Kung mangahas kayong hapon na sakupin ang kaharian ng dragon, titiyakin kong pasabugin ang inyong kabisera at kunin ang buhay ng inyong hari.
Aalalahanin namin ang babala ng dakilang mandirigma. Hindi na ito mauulit kailanman.